Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na issue na bumabalot ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency, partikular po kay Bitcoin. Umabot na naman po siya sa presyong $87,000 pero ilang beses na rin siyang hindi makalusot sa presyong $88,000. Ibig sabihin ba nito ay mawawala na ang momentum ni Bitcoin? O may malaki ba talagang pagbabago na paparating? Pumasok na ba tayo sa bearish phase? At ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado kay Bitcoin? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit nasa crossroad ang presyo ni Bitcoin ngayon. Sa ngayon, si Bitcoin ay umiikot sa presyo na $87,000 pero hindi niya mapanatili ang presyong mas mataas sa $88,000. Parang sa tuwing sinusubukan niyang lumipad pataas, may invisible wall na humaharang sa kanya. Ang tawag dito sa crypto trading ay resistance level. Diyan po kadalasang napipilitan ang mga trader na magbenta kaya bumabagsak muli ang presyo. Pero habang paulit-ulit siyang bumabalik sa presyong $87,000, may kakaiba pong nangyayari. Tumataas po ang tinatawag na dominance ni Bitcoin sa buong crypto market. Ibig sabihin, mas lumalaki po ang parte niya sa kabuuang crypto capitalization. Sa madaling salita, kahit na hindi siya makalusot sa $88,000, siya pa rin ang hari ng market. Ngunit habang tumataas po ang dominance niya, may mga sinyales din ng paghina ng loob ng mga investors. Marami pong analyst at saka traders ang nagsasabing mukhang may posibilidad na bumagsak muli ang presyo ni Bitcoin sa mga susunod na araw o linggo. Ngayon is ano naman ang sinasabi ng market tungkol kay Bitcoin? Ayan. Ayon po sa ulat sa platform ng Binance, ang pinakamalaking centralized crypto exchange sa buong mundo, mas marami daw account ang pumupusta na babagsak itong si Bitcoin. Ito ay tinatawag na short positions at base po sa datos, may 37.82% lang ng mga account ang naniniwala na tataas itong si Bitcoin. 62.18% naman ang nagsabing bababa ang presyo niya at nasa 0.61% naman ang undecided. Ibig sabihin, mas maraming traders ngayon ang bearish o negatibo ang kanilang pananaw kay Bitcoin sa panandaliang panahon. Ang ganitong sitwasyon ay madalas magdulot ng tinatawag na FOMO or fear of missing out dahil maraming tao ang nagmamadaling sumakay o lumabas sa market dahil sa takot na maiwan o malugi. Kapag ganito po ang sitwasyon, mas nagiging unpredictable ang galaw ng presyo. Ngayon ay ano po ang galaw ng presyo ni Bitcoin ngayon? Ngayon, kahit na maraming trader ang bearish, hindi pa rin natin pwedeng sabihing tapos na ang laban ni Bitcoin. Sa katunayan ay tumaas pa nga siya ng 3.46% kamakailan at bumalik po siya sa presyong $87,000. Ang volume ng trading naman ni Bitcoin ay umakyat ng halos 167% sa loob lamang ng isang araw. Umabot ito sa halos $37.66 billion. Ibig sabihin, kahit maraming bearish, active pa rin ang trading activity. Mas nakakagulat, lumampas na si Bitcoin sa 63.5% dominance sa buong crypto market. Matagal-tagal na rin mula nang huling umabot siya sa ganitong level. Para sa mga matagal nang nasa crypto, alam nilang malaking sinyalis ito na kahit paano ay buhay pa rin ang interest sa kanya. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators natin dito? May tinatawag tayong golden cross. Isa po itong pattern na lumilitaw kapag ang 50-day at saka 200-day EMA or mga exponential moving averages ay nag-intersect sa pabor ng bulls o mga umaasang tataas ang presyo. Ibig sabihin, posibleng may pag-asa pa si Bitcoin na umakyat. Bukod dito ay lumalabas din sa MACD or Moving Average Convergence Divergence na mayroong green histogram, isang sinyalis ng bullish momentum. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat dahil hindi ito garantiya. Kaya yan.
Ngayon ay pwede pa bang bumagsak itong si Bitcoin ngayon? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay posible. Kung magpatuloy po ang momentum ng mga bears, maring bumagsak po ulit si Bitcoin sa support level na $87,000. At kung hindi naman kayanin ng mga bulls, baka tuluyan siyang mapunta sa mas mababang presyo na $85,000. Pero kung makalusot po siya sa resistance level na $88,000, may chance siyang pumalo sa $90,000 at baka pa nga umabot sa $91,150 kung talagang malakas ang kanyang demand. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor ni Bitcoin. Ayan, bilang mga Pinoy crypto trader or investor ni Bitcoin, importante po na nauunawaan natin ang ganitong mga galaw sa market. Ang mataas po na presyo ni Bitcoin ay kadalasang nagiging senyales ng altcoin season kung saan sumasabay tumaas ang presyo ng iba pang mga token. Pero kung bearish po ang sentiment, mas nagiging delikado ang pagpasok lalo na kung bago ka pa lamang. Dahil marami pong trader ngayon ang nag-short or tumataya na babagsak si Bitcoin, kailangan nating maging extra careful. Huwag pong basta-basta bumili kung wala po tayong malinaw na plano. At kung meron po tayong Bitcoin holdings, mas mainam na bantayan po natin ang support at saka resistance levels nito para makapag-desisyon po tayo kung kailan po tayo magandang mag-hold, magbenta, or magdagdag. Ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang sitwasyon po ni Bitcoin ay isang paalala na ang crypto market ay hindi po laging pataas. Minsan kahit bullish ang mga technical indicators, iba pa rin ang galaw ng market base sa damdamin ng mga tao. Ang dami ngayong traders, ang dami ngayong traders ang takot kaya bumababa ang kumpiyansa. Pero sa kabilang banda, para sa mga long-term holders, ang ganitong dip ay isang oportunidad, lalo na kung naniniwala ka sa halaga ni Bitcoin sa pangmatagalang panahon. Ang mahalaga lang talaga ay may plano ka, alam mo ang risk na kaya mong tanggapin at hindi ka padadala sa hype o takot ng iba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.